Siya nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise God. Nawa sumaating lahat ang kapayapaan ng Panginoong Jesus. Sa John chapter 8 verse 31 to 32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. John chapter 8 verse 36, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. So ang sinasabi ni Panginoong Kristo rito na siya yung anak. Na kapag tayo daw lahat ay pinalaya ng Panginoong Jesus, truly indeed that all of us have freed sa lahat na nag-o-oppress sa atin o nag-hold back sa ating buhay. Tunay nga na pinalaya tayo. Ang mensahe ay pinamagatang freedom from Jesus. Change through Jesus' power. Tayong lahat ay manalangin. Father, we thank you. We bless your name. Patuloy ka namin pupurihin, itataas sa bahay pa ng bahang ito. Hayaan niyo, O Diyos, na ang aming mga puso ay matigib ng isang paghingi ng pagpapatawad po ninyo. At nawa makasumpong kami ng kapatawaran galing sa inyo. Palakasin niyo po kami sa mensahe na pwede namin makuhanan ng iba yung kalakasan, iba yung karunungan, at sa mas lalong pakikipag-ugnayan nawa ang mensahe ay mas lalo kaming mapalapit sa inyo. Gamitin niyo lamang po ang mensahero bilang tuntungan ng inyong salita. At ang sa ganoon, Panginoon, ay mapuno kami, ang espiritu namin, ng banal na espiritu. At kayo ang Diyos na kailanman, hindi nyo kami pagkukulangin. Salamat po. Ito po yung samod dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Pakisabi nga sa katabi, peace be with you. You know, ang pagbabago ng tao ay constant. Sinasabi, it always happened. Constant, ibig sabihin, continuous. Human nature naman kasi natin mga tao, ibig sabihin, unless touched by Jesus or God, ang tendang pagbabago natin, wala eh. Wala tayo talagang pagbabago sa buhay unless we are all touched by God's hand. That is why we must actively participate, yung participation natin in the process of changes. Kailangan may changes talaga eh. So the best way to change is according to God's plan. Tayong lahat ng tao ay dapat merong pagbabago talaga according to God's plan. Kasi pagka tayo lang ang nagbago sa buhay natin, hindi natin kaya. Bumabalik at bumabalik lang din tayo sa dati. Merong isang kwento sa Biblia, sa Marcos chapter 5 verses 1 to 20. Ito yung sinasabi. Verse 1, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng Gerasado. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. So ang background dito, sila Panginoong Jesus pinaalis dun sa isang lugar at lumipat sila sa kabilang ibayo. Ito yung nangyari before na nasa bangka sila, natutulog ang Panginoong Kristo at nakasumpong sila ng napakalakas na bagyo. No? Ginising nila si Panginoong Kristo. At yung pagkakataon na yun, hindi masaysay ng mga disciples niya, bakit yun ang nangyari? Yung pala may preparation. There is a preparation. Pagdaong nila dito sa ibayo ng Gerasano, ito yung matatagpuan nila. But before that, pag tinignan natin yung story, yung background before, yung pinanggalingan nila, pinalalakas pala ng Panginoon yung kanilang pananampalataya because there is something happen pagdaong nila dito sa ibayo. At ito yung nadatnan nila. Verse 2, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong na isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito yung sumalubong kay Panginoong Kristo. Devil possessed yung isang lalaki. Verse 3, ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. So unang-una makikita natin itong taong to, hindi siya pangkaraniwan. He was a very strength person. Powerful yung kanyang lakas. Sabi dito, kahit ikadena ang kamay niya, paa niya, natatanggal niya. So ganun siya kalakas. Verse 4, bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. So pag tinignan natin, wala man lang ni isa sa kanya mang pamilya o kaibigan o sino man na pwedeng makapigil doon sa sobrang lakas niya. Siguro nakakapanakit na rin siya. Kaya kung titingnan natin, bakit siya doon nakatira na sa libingan, sa sementeryo? No? Doon na siya talaga namamalagi. Verse 5, araw-gabi,
nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. So pag tinignan natin kwento, oo nga, no? Nandoon siya sa isang sementeryo, araw at gabi sigaw siya ng sigaw. Wala siyang kapayapaan, wala siyang katinuan sa pag-iisip niya. At anong ginagawa niya? Sinusugatan daw niya yung sarili niya na isang matalas na bato. Kung titingnan natin, ba't di pa namatay yung taong ito? Ano sa ginagawa niya sa sarili niya? Verse 6. Malayo pa ay natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. So na makita niya si Panginoong Jesucristo, nilapitan niya kaagad. Remember po, siya po ang tumakbo, lumapit kay Panginoong Jesucristo. Makikita natin dito sa lalaking sinasabihan ng demonyo, siya pa nga yung unang sumugab kay Panginoong Jesucristo, lumapit. Ang sabi rito, lumuhod sa harapan ni Kristo Jesus. Pangalawang ginawa niya, sumigaw siya ng malakas. Anong sabi niya? Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Tingnan natin itong devil-possessed, no? Kilalang kilala niya si Jesus at tinawag pa niya talagang, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Pag tinignan natin, it was a gesture of honoring Jesus. Kinikilala niya si Jesus na anak ng Diyos ng kataas-taasan. At Jesus, pag tinignan natin Jesus sa Biblia, di ba? It is a Savior. Referring to a Savior, Jesus Christ is referring to Savior. Ano sabi niya? Anong pakay mo sa akin? Buti pa nga yung demonyo, di ba? Ang bait niya kay Jesus Christ. Samantalang tayo minsan, pag lalapit tayo sa Panginoong Jesus, naiilang pa tayo, nahihiya pa tayo. Pero tingnan natin dito yung sinasaniban ng masamang espiritu ng devil. Siya mismo lumapit, nagbigay galang kay Kristo Jesus. Anong pakay mo sa akin? Yung kagadangan niya, a very, Satan is an intelligent. Jesus Christ. Ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Alam na alam pala ng demonyo, ng devil possessed, na merong gagawin si Panginoong Jesucristo sa kanya. Na kung saan, pag tinignan natin, ayaw niya palang umalis doon sa taong sinasaniban niya. Ang pangako niya sa'yo, mangako ka na wala kang gagawin sa akin. Pero ang sabi ni Panginoong Jesucristo, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Tinanong pa ang pangalan niya. Ano sagot niya? Batalyon po, sapagkat marami kami, tugon niya. Pag sinabing batalyon, napakarami, no, nakasanib dun sa isang tao lang, ang dami. Kaya pala pagka nakakita na ba kayo ng tao na lumalakad sa kisame? O yung ulo bumabaligtad. Ako wala pa ako na-experience sa ganun eh. May na-experience ako sa quiet nung araw, ang sabi niya ay, devil possessed daw siya. Nung umatin siya dun sa church namin, a small church, gathering kami, nung pumasok siya sa loob, nanilisik yung mata niya, tapos para siyang naninigas na ganun. Pag tinignan mo naman, parang namang hindi na evil possessed, no? Evil possessed. Noong una, sinasalo-salo ng mga kapatiran namin, pag natutumbang gano'n, sinasalo. Nung minsan sabi ko, huwag niyong saluhin, subukan niyo lang huwag saluhin. Nanigas siyang gano'n. Nung bumagsak, hindi nga namin sinalo. Alam niyo, nung bumagsak, sabi niya, aray ko, sakit. Ibig sabihin, di ba? Something like na makikita natin, evil possessed. Samantalang dito na-encounter ni Panginoong Jesucristo, nakiusap pa sa verse 10. Pag tingnan natin, at nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Devil is a very tricky person. Tandaan natin, napakadaya po niya talaga. Even si Jesus Christ, gusto niyang dayain eh. Remember, nung pagkatapos na mabautismo si Panginoong Jesus, dinala siya sa ilang, di ba? Tinukso siya doon 4 na beses. Pero ang sabi doon, hindi nila natukso si Jesus Christ. Anong ginawa? Nung hindi makayanan ni Satan natuksoin si Jesus Christ, ang sabi roon, lumaya siya alis ako. At ang sabi roon sa huling kwento, babalikan ko siya kapag may pagkakataon muli. And remember, the devil, aalisan niya tayo, yes, pero tatangkain pa rin niyang balikan tayo. Yan ang trabaho ni Satan sa buhay natin. Verse 11, samantala sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Verse 12, nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, papasukin mo na lamang po kami sa mga baboy. Kita nyo, nag-request pa. Instead na palayasin siya doon sa loob ng katawan ng balaka, yung binata, ang request niya ngayon, the second request ni Satan, palipatin sila doon sa isang lupon ng mga baboy. Nakita niyo yung tricky ni Satan?
13, pinahintulutan niya sila sapagkat lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Granted. Sabi ni Jesus Christ, okay, granted yung request mo. Ang kawan na may 2,000, ayan, ang dami pala ng mga baboy na yun. 2,000 pag binilang. Nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. So ang ending ng kwento, sumalib yung masasamang espiritu sa mga baboy, nagtakbuhan, no? Anong nangyari? Nahulog sila lahat doon sa bangin at nangamatay silang lahat. Verse 14, tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig pook ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. So yung mga nag-aalaga ng baboy, nagsumbong doon sa kanilang may-ari noon. Kung sino may-ari, di nagsumbong sila. At ipinamalita nila doon sa buong lugar nila kung ano yung nangyari doon sa mga baboy. At yung ginawa ni Kristo Jesus. 15. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit, at matino na ang pag-iisip at sila'y natakot. So yung mga nag-report, yung mga tagapag-alaga ng baboy, bumalik sila ngayon doon sa sementeryo. Pagbabalik nila, kasama na yung mga taga-barangay nila. So nung makita nila yung dating binata, yung tao na sinasapian ng masamang espiritu, wala sa sariling isip, no? Kung ano yung pinagagawa, nagsisigaw, magdamag, aba, matino na, nakaupo na. Siguro kaya nagtaka silang lahat eh. May nabago dito sa taong ito. Verse 16, isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Di ba parang tayo nakabalita tayo ng isang pangyayari na yung taong kilala natin ay nabago. There is changes, may naganap na pagbabago. At pag tinignan natin, kung minsan, tingnan ko nga, puntahan ko nga, pinuntahan nila, nakita nila talaga, yung lalaki na ito ay ang laki ng pagbabago. Nakadamit na siya, nakaupo, permis na siya, calm na siya, kalmado na, no? At tapos, nasa hustong pag-iisip na. Verse 17, dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Tingnan niyo mga taong, instead na matuwa sila sa ginawa ni Kristo Jesus, ang nangyari pa, pinalis si Panginoong Kristo. Bakit? Unang-una, literal, pag tinignan natin, tama, kung ako'y may-ari ng mga baboy, pinestimo yung mga alaga ko, wala akong hanap buhay. Bakit kailangan pa manatili ka rito? Lumayas ka rito sa lupain namin. Perwisyo ka rito. Tingnan natin, di ba? Pero sa kabila ng ginawa ng Panginoon, doon sa lalaki na buong buhay siguro niya, ilang taon siyang ganon, sinasapian siya ng masamang espiritu, walang kapayapaan, walang katinuan sa kanyang pamilya. Samantalang yung mga baboy, ano ba yung mga baboy na ito? Hayop, right? Para sinasabi ng Panginoon, ano bang mahalaga sa inyo? Buhay ng hayop o buhay ng taong ito na iginapos ni Satanas sa buong buhay niya? Alam niyo lahat tayo, ganyan tayo kahalaga sa harapan ng Panginoong Kristo. We are more than important sa lahat ng living things na inilikha niya. Kaya yung mga katabi niyo, mahalaga yan para kay Kristo Jesus. Palakpakan natin sarili natin. Yung mga tao nakiusap, palayasin si Panginoong Kristo, right? But in verse 18, nang pasakay na si Jesus sa bangka, si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ito yung maganda, no? Bumalik sa kanyang katinuan, bumalik sa dati niyang pagkatao, buong buo itong tao na to. Lumapit siya kay Panginoong Kristo. Panginoon, sasama po ako sa inyo. Yun yung kanyang pleading kay Jesus Christ sasama po ako sa inyo. Verse 19, ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ay sinabi niya sa lalaki. Tingnan natin yung command ni Jesus Christ. Hindi lamang po sinabi ni Jesus Christ, it is a command. Whenever Jesus Christ says something, it is a command. Utos. Ano sabi niya? Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak o pamilya ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. At kung paano siya nahabag sa iyo. Wow! What a great command coming from Jesus Christ. Sometimes tayo may sinasabi, may inuutos ang Panginoon sa atin. Hindi natin minomodify sa isip natin. Kung baga sa parang narinig lang natin, tas labas sa kabila. Pero dito nakita natin. Why Jesus refused? Itong lalaki na ito sumama sa kanyang ministry. No? Sabi doon, umuwi ka sa pamilya mo. Ipamalita mo yung magandang kahabagan na ginawa sa iyo ng Diyos. You know why? Because itong binata na to, sigurado ako, nawalan siya ng fellowship sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, sosyalidad, outcast siya, pinagtabuyan siya. Di ba?
Tayong lahat makikita natin na sa buhay natin, naranasan natin yung ganon. Nagtatabuyan tayo. Pero si Panginoon Jesus, ang gusto niyang unang maranasan ng lalaking ito, no, manumbalik siya ron sa relasyon niya sa kanyang pamilya. At ipamalita yung ginawang mabuti ng Diyos sa buhay niya. Bagamat siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Siguro kung yung ibang tao rito, baka palayasin din ito eh. Pero sa verse 20, umalis ang lalaki. Ibig sabihin, sumunod siya kay Jesus Christ. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis. Buong lugar nila, Decapolis. Anong binalita niya? Ang ginawa sa kanya ni Jesus. Given the fact, ang sinabi rito, ang ginawa sa kanya ni Jesus. Ang ipinamalita niya na sa buong Decapolis, yung si Jesus na taga Nazaret. Siya yung nagpagaling sa akin. Siya yung nagpanumbalik ng katinuan ko. Siya yung nagbigay sa akin ng buhay. Binuo niya ako mula sa kasarian ng pagkawala sa sarili. No? Ang ganda, yun yung pinamilita niya at namangha ang lahat ng nakarinig noon. It was so amazing doon sa lugar na yun. Kaya nga tayo kapag may kakilala tayo na dating ang buhay ay windang-windang, no? Sira ulo, tapos makikita natin bilang tumino. Di ba namamangha tayo? At malalaman natin sa tao ngayon, magte-testify siya at sasabihin niya na witness ko yung ginawa sa akin ni Jesus Christ. At gusto ko rin maibahagi sa inyo. Alam niyo, ang Panginoong Kristo, yan ang gustong-gusto sa atin eh. Pero may mga ibang congregation naman, sasabihin, pagkatapos kang ma-born again, no, ma-convert ka, sumunod ka na lang, maglingkod ka na maglingkod. Dito unang aral makikita natin, nirefuse ni Jesus Christ itong lalaki na ito. Because mahal din ni Jesus Christ ang bawat pamilya natin. Gusto niya buo tayong pamilya. No? Ayaw niya yung gano'ng maihiwalay ang sino man sa atin. Bakit niya na-refuse? Yes, because gustong ibalik ni Jesus Christ, i-restore itong tao na ito. There are things in life dito sa binata na ito. 4 points lang po ang ipabahagi ko sa inyo. Ano yung former condition ng taong ito? Unang-una pag tinignan natin, yung dati niyang condition, he was under Satan's power. Pag under Satan's power ka, wala kang kapayapaan. Wala kang katinuan sa isip mo. Ganyan yung mga bagay na pwede mangyari sa atin. You have the extra strength, sabi nga doon. Baka makakapanakit ka pa nga eh. Pangalawa, he lived among the tombs, which is hindi normal ito sa isang tao. Doon ka titira sa cemetery, but now sa panahon natin, di ba? Pag magtutudo sa Santos na naman eh, yung undas, di ba, tinatawag natin. Pag pumunta ka sa mga public cemetery, ang dami nakatira. Baligtad na ngayon ng araw, natatakot tumira sa sementeryo. Ngayon, gustong-gustong tumira ng tao sa sementeryo. Bakit? Kasi nandun ang pera. Sabi nila, nasa patay ang pera. Sinasabi ng mga naghahanap buhay. Yung mga punerarya, yan ang gusto nila sa mga patay. Itong tao na to, he lived among the tombs. Ibig sabihin, ang kasama niya ron, mga patay. Kahit sumigaw siya na sumigaw doon, wala mang kakarinig sa kanya. No? Pero at the moment, Jesus Christ came from the other Galilee, Sea of Galilee. Si Jesus Christ po narinig yung sigaw niya. Hindi man natin nabasa rito yung detalye. Alam niyo, pag may isang tao na sumisigaw, humihingi ng tulong, lalo sa Panginoong Kristo, hindi man natin nakita sa kwento. Pero I am sure, Jesus Christ, He heard the voice of this man. Even when our voice is whispering. Kahit tayo po, no, nag-whisper ka lang sa sarili mo, naririnig ka ng Panginoon. Lalo't hirap na hirap ka na. Ang taong ito, hirap na hirap sa sarili niya. Pangatlo, he had a supernatural strength. Wala pong makaawat sa kanya, walang makapigil. Kaya nga, doon na lang siya siguro tinapon sa sementeryo eh. Ang masaklap pa rito, he was suffering and crying all day, night, sabi ron. At sinasaktan pa niya, sinusugatan niya yung kanyang sarili. That was the former condition of this man. Ito yung katayuan niya nung hindi pa dumarating si Kristo Jesus doon sa lugar ng sementeryo. But what happened? Anong nangyari nung na-encounter niya si Jesus Christ? What happened? Tingnan nyo. He was set free from the demonic power. Kita niyo? Agad-agad po nung lumapit, pinalis niya kagad yung masasamang espiritu. Sabi doon, napalaya itong lalaki na ito. Tayong lahat, pare-pareho din naman tayo, di ba? Nung first encounter natin kay Jesus Christ, we were all set free. Hindi man literal na demonic power yung sumasanib sa atin. Alam naman natin noong araw kung paano tayo mamuhay, kung ano yung sinasapamuhay natin, kung ano yung sinasabi ng bibig natin, kung ano yung iniisip natin, lahat yan, demonic. Galing sa power ng demonyo. Hindi man literal tayo itong pinag-uusapan natin, we have the same, this man. Nung na-encounter natin si Jesus Christ, we were all set free from demonic power.
Kaya ngayon, nasa katinoang pag-iisip tayo. Tino yung mga katabi nyo, di ba? Mukhang matino ba yung mga katabi nyo? Right. Amen. Matino yung mga katabi nyo. Kasi binago ni Jesus Christ tayong lahat. We were all transformed by Jesus Christ. Yung maganda. Now, nung nabago, na-encounter niya, there was a change. Tingnan naman natin yung kondisyon ng lalaking ito. Isa-isahin natin. Napalaya siya saan? He was freed from the evil power. Kaya sabi rin, bumalik siya sa katinoan niya. Sumunod, nakaupo na siya ngayon. Samantalang nung may evil power sa kanya, hindi siya mapakali. No? Kung saan siya tumatakbo. Pangatlo, he was enclothed. Enclothed, pagka tinitingnan ko to, ibinihis sa kanya kasi si Kristo eh. Lahat po tayo, nung nakilala natin si Panginoong Kristo, tinanggap natin bilang sariling tagapagligtas. Yung dating old self natin, sabi sa 1 Corinthians 5:17, the old has gone, the new has come. Meron po tayong hinubad. Ang hinubad po natin, yung dating pagkatao natin, yung dating ikaw, kapatid, we have the inner self. Meron tayong pagkatao talaga. We have the soul and spirit and body. Hindi lang itong physical natin. Yung dating pagkatao natin, hinubad natin yun. Anong kinload natin, anong binihis natin? Jesus Christ po. Yung katauhan, katangian ni Kristo Jesus, yan po ang ibinihis sa atin ni Jesus Christ. Kaya siya nagkaroon ng tamang pag-iisip. This man is in his right mind. Ang maganda pa rito, nung tumino yung kanyang pag-iisip, he wanted to go with the Lord. Tumino na isip niya eh. Di ba parang tayo? Nung luminis na yung paningin natin, naisip natin, I want to serve the Lord Jesus Christ. We can decide, mga kapatid, nakapag-decide tayo kasi we are in the right mind. Yung isip natin, kontrolado na ng banal na Espiritu eh. At panghuli, pang-anim, he obeyed the Lord Jesus and preached about Jesus Christ. Yun po yung magandang nangyari sa kanya. Nagpatotoo siya, sinabi niya, ipinamalita niya kung ano yung ginawa sa kanya ni Jesus Christ. Parang tayo. Di ba? Nung dati-dati, bago-bago kang nakatanggap sa Panginoong Jesucristo, di ba, mainit ka? Yung atat na atat ka lagi, mag-share ng gospel, ng good news, kasi naranasan mo yung ginawa ni Jesus Christ sa'yo. Nung araw, pag nagbabakasyon ako, galing Kuwait, for 16 years, nagbabakasyon ako, kasama ko si Mrs., hindi ko pa kasama si Mrs. for 6 years. Pag umuwi po ako sa aeroplano, kawawa yung makakatabi ko, sa totoo lang, hindi makakatulog. Kasi, mainit ako sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Lahat ng makakatabi ko, naku, kawawa po. Wala po akong ginawa. Buong biyahe namin, 12 hours ang biyahe ha. Puro share ako ng gospel. No? Bandang huli, pagkatapos namin kumain, Kuya, pwede bang matulog muna ako? Hindi ko na napapatulog yung katabi ko. Dahil bagay ng salita ng Diyos. Yung bang on fire ka, kapatid? Naranasan niyo yun? You are on fire. Walang patlang sa buhay mo, sa oras mo, para kung sino yung makita mo, alam, maging sa jeep nga lang eh. Sa jeep pag nakasay ka, di ba? Pwede kang magbahagi, kapatid. Pero syempre, dumarating ang panahon, nagmamature tayo in our faith, parang nababago rin naman, nag-a-adjust tayo. Pwede rin naman yun. Pero yung sinasabi ko rito, just like this man, mainit na mainit siya, sariwang-sariwa sa kanya, kaya nung nagpahayag siya sa pamilya niya, got it, sabi niya, done. Yung ginawa sa akin ng Panginoong Jesucristo. Nakita natin, he preached about Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, tayong lahat, huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya na ipamalita yung magandang ginagawa sa inyo ng Panginoong Jesucristo. Huwag na yung nakaraan. Yung ngayon, yung present na ginagawa sa atin ng Panginoong Jesucristo, ipamalita natin. Isa-isahin natin sa kung sino man pwede nating ibahagian yan. At yung mga darating na araw pa, pwede na rin natin ipamalita sa kanila, alam mo, napakaganda na ginagawa ng Panginoon. Ang dami kong trial sa buhay. Siguro sabi ng makikinig, ang dami-dami i-share ito, trials pa sa buhay niya. No? Yun ang goodness ng Lord. Kasi habang tayo nasusubok yung pananampalataya natin, doon mas lalong tumatatag yung ating pagtitiwala, pananampalataya kay Kristo Jesus. Palakpakan natin si Jesus Christ. Hindi lang sa panahon na blessed tayo, doon ka nagte-testimony. Di ba napakasarap naman talaga sa panahon na ikaw may trials, may problema, doon mo na ipapahayag yung kagandahang loob ng Diyos. That's why there is a cross of Calvary. Ito yung dusa niya eh. So lahat yan pwede natin ipahayag. What are the changes? What are the changes really happen to people through God's power? Ito, example ko lang itong lalaki nito. Unang nakita natin dito, deliverance. Yung pagpapalaya sa kanya. You know, deliverance, yung pagpapalaya ni Kristo Jesus,
Ito yung entry point ng Diyos para yung kanyang presensya, yung kanyang kapangyarihan, maranasan ng isang tao na handang tumanggap sa kanya. Bakit hindi siya? Nung nasa kanya yung evil spirit, walang pagpapalaya eh. Sakal na sakal siya sa power ni Satan. Now, nung na-encounter niya si Jesus Christ, pinalaya siya masamang espiritu. Anong pumalit ngayon dun sa espiritu na nasa kanya? Espiritu po ng Diyos. Yung espiritu ni Kristo, yun ang pumasok sa kanya. And that point, yung entry point sa buhay niya, it was a God's power and God's presence. You know, tayong lahat, doon na kay Satan tayo, attach tayo kay Satan. Barkada natin si Satan nung makamundo pa tayo right? But nung makilala natin si Kristo Jesus, na-detach tayo sa presensya ni Satan, na-attach tayo ngayon sa presensya ng Panginoong Heso Kristo. Garrett, agree tayo dyan? Agree tayo dyan, yes. Now that we are attached, ang sabi rito, why? Bakit? Ang mga tao need to be set free from where? Ngayon tayo ang pag-uusapan natin. Saan ba dapat ako mapalaya? Unang-una sa mga influence. Sa panahon natin, napakalaki na impluwensya ng media, ng social media, mga kabataan Mag-ingat kayo sa mga po ng pinapanood ninyo sa mga YouTube o sa mga Facebook ay kapakipakinabang po sa inyo mga kabataan. Mag-iingat ko kayo dyan. Yung influence ng mundo natin, makapangyarihan po talaga. Kaya kung tayo ay nandito sa mundo natin, sa generation natin, mamimili tayo ng mga bagay na pwedeng makalulugod sa Diyos. No? Pangalawa, yung oppression. What are the oppression? Yung nananatili ka ron sa isang bagay na gusto mo laging ginagawa, no? At hindi naman makakalugod sa Diyos, yung hindi ka nakaangkla sa kalooban ng Diyos, yan, oppression na rin yan sa atin Addiction. Ang dami yung bagay, yung oppression. Ano pa? Kung ano yung mga bagay na kinahihiligan mo, tinatangkilik mo, even material things, even money, mga kapatid, lahat yan. Pwede maka-oppress sa tao yan. Kaya ang sabi, ang pera, pwedeng patakbuhin lang ng tao, wag ang pera ang magpatakbo sa tao. Pagka ang pera nagpatakbo sa tao, magkakaproblema tayo. Now, the other things is, even possessions of evil spirits. Kailangan talaga tayo maalis dito, mapalaya tayo dito. Ang makapagpapalaya lamang po rito, si Panginoong Heso Kristo. Wala pong iba. The next one, people need to be moved over from darkness to light. Ang sabi ng John chapter 8, di ba? Ang sino mang na kay Kristo Jesus, wala nang condemnation And John chapter 9, ang sinasabi, I am the light of the world. Whoever follows me, comes to me, will never walk in darkness. Yan si Panginoong Kristo, He is the light of the world. Siya yung liwanag, siya yung nagbibigay liwanag ng kaisipan natin, pagkatao natin. Lahat po yan galing kay Kristo Jesus. And from wrong to right, eto na tayo ngayon. Wrong to right. Ang daming bagay, tandaan yung mga sarili nyo. Hindi ba kayo nagtataka sa sarili nyo kuminsan? Kanina lang nag-breakfast ako sa McDonald's. No? Nasa akin yung senior ng nanay ko, yung senior ID. May senior po kayo, sabi ng counter. May senior po kayo. Sabi ng isip ko, bigay mo yung senior ng nanay mo para maka-discount ka. Simple, Tapos malalaman ni Lord, pastor ka pa naman, ginamit mo yung senior, wala naman yung nanay mo para maka-discount ka lang. Do you get the point, mga kapatid? Kita niyo yung conviction ng Holy Spirit. Mananampalataya ka pa naman, dapat gagamit. Kung si nanay ko, pwede kong gawin yun. Ando ng nanay ko pero wala, gagamitin ko. Hindi ba? What for? Ano pa? Yung pagiging Kristiyano natin. Simple things na pwedeng dayain tayo ni Satan, pwedeng mangyari sa atin. Kahit mananampalataya ka, kapatid. Kaya nga itong tinitingnan natin pag-aaral, tama tayo ito. From darkness to light, wrong to right, alam mo na ngayon yung tama sa mali. Even small things, mga kapatid. Ang daming bagay sa trabaho ninyo. Subukan nyo sa trabaho ninyo. Sa trabaho, nandiyan lahat. Yung papel, bond paper, ballpen, clip, ang dami lahat yan. Ang dami, no? Di ba? Stapler. Pag uwi ka na isa-isa nun araw-araw, ilang taong ka nagtatrabaho sa kumpanya, siguro nalugi yung kumpanya. Bakit? Lahat ng material things, nahakot mo naman pala isa-isa. Sa bahay mo, ang dami. Nagkaroon ka pa ng mga supplies. Right? Konti lang naman kailangan ng anak ko kasi may project yung anak ko, bond paper lang. Konti lang naman, kalahati yung rim lang naman. Yung uwi ko, aray ko, may umaray yata Tama, mali. Small things. Wrong is wrong. Right is right. Lahat mo ng bagay yan, makikita natin. Test kasi sa atin ito Lahat tayo tinetest dito. Walang exempted dito, mga kapatid. At pag tingnan natin,
from sin to righteousness. Wrong to right. Ganon din yan. And the last thing is slavery to freedom. Slavery for what? Na-slave tayo sa mga pag-uugali natin na masasama, no? Mga pag-uugali, karakter natin, attitude natin, slavery tayo dyan. Now, nung pinalaya tayo ng Panginoon, ang dami pa nga mga mananampalataya, guilty sa sarili nila. Naku, paano, Pastor, pag nagkasala ako, pagkatapos ng church natin ngayon, paglabas ko na nagkasala ako, nakapatay ako, nakasaksak ako. Bakit ka naman makakasaksak? Di ba? Ba't ka naman makakasaksak paglabas mo dyan? Mga things na hindi maka-Diyos. Pag nakay Kristo ka, you have the light. May kaliwanagan ka, kapatid. Kahit na iprovoke ka ng labas, hindi ka papatol basta-basta sa kanila. Slavery ka nun eh. Now, pinalaya ka na ngayon. Pag pinalaya ka ni Kristo Jesus, tunay na malaya ka. Angkinin mo, kapatid, na malayang-malaya ka sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Now, have you already been delivered? Totoo ba na napalaya na tayo sa maraming bagay? Naka-move na ba tayo ng stage 1? Naka-step ka na ba? Parang hagdanan, naka-step ka ng isang baitang, nakalagpas na ako. Naka-step ka uli ng pangalawa. And that's good. Yung process natin for changing. Tama? The greatest change that can happen to a man is only God's power can do. Ang kapangyarihan lamang po ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, na-deliver tayo. Pag na-deliver tayo, ano yung pangalawa? Restoration. Ang Panginoong Kristo, pag pinalaya ka sa isang bagay na nakapagsasakal sa iyo, i-restore ka niya. Dapat nga sa church talaga kasama ito eh. After we deliver sa mga bagay na kung saan na-oppress tayo, ang kasunod dapat nun nire-restore ang isang tao. Si Jesus Christ, ito yung ginawa niya. People need to get healed and repaired. Kailangan talaga tayong lahat eh. Kasi lahat tayong pumapasok dito sa church, sugatan tayong lahat. Parang mga sasakyan, pag sira, dinadala sa talyer. Parang talyer tayo. People need to be repaired and healed. Bakit? We need to be restored. Have peace. Ano pang pwede? Clothed with Jesus in order to be in our right mind again. Alam niyo lalaking iyon? Dati naman siya matino eh. Hindi naman siya pinanganak na gano'n eh. Dati siyang matino, nasa katinuan siya. Pinasok lang siya ni Satan. Kaya ang sabi dito, kailangan talaga i-clothe niya si Jesus Christ in order to get back on his right mind again. At tayo, na-restore ba tayo talaga? Pag tinanong natin yung sarili natin, pag uwi niyo mamaya, tanongin mo sa salamin, sarili mo, na-restore ba talaga ako ni Lord? You can ask yourself in the mirror. At sasabihin mo, saan tayo pwedeng na-restore ng Panginoon? From trouble to peace. Dati wala kang kapayapaan. Wala kang iniisip kundi worries, no? Mga bagay na hindi pa dumarating, iniisip mo na mangyayari o hindi mangyayari. Pero nung kay Kristo Jesus ka, meron ka ng kapayapaan. And then, you have the fear and to trust. Dati, takot ka lagi. Lagi ka lang nag-iisip ng nakakatakot na bagay. Paano kaya kung mangyari ito? Paano kaya kung gano'n ang mangyari? Di ba? Ang iniisip mo lagi, mga takot. Pero, nung kay Kristo Jesus ka na, napalitan po ng pagtitiwala kay Kristo Jesus. Then, chaos to orderliness. Yung magulong bagay sa buhay mo, nagkaroon ng kaayusan. Violence to gentleness, hatred to love, bad to good. Yan yung mga bagay na pwedeng mabago sa atin. At ang makapagpapabago lamang po niyan, si Kristo Jesus. Katulad nung binatang ito, nung na-encounter niya si Jesus Christ. He was delivered, he was restored. The third point, nagkaroon po siya ng desire to follow Jesus. Desire for God. Nakita natin, people who have genuinely been delivered and restored would want to go with the Lord, to be His servant and followers. Di ba ganyan na nangyari sa atin? Kaya tinetestimony ko kanina, ganyan-ganyan yung nangyari sa akin. Nung na-delivered ako sa mga masamang gawa, no? Na-restored naman ako doon sa mabubuting bagay na inilaan ng Panginoon para sa akin. Ano nangyari sa akin? Ready ako to serve the Lord. Ready tayo. Yung to follow Jesus Christ. Ano ba yung desire natin sa Diyos? Kaya pag tinanong mo isang mananampalataya, ano bang purpose mo sa buhay? Dati hindi natin alam yan. Anong purpose mo sa buhay? Anong ministry mo kay Jesus? Ngayon, alam na natin kung bakit nandito tayo. Still, namumuhay ka rito because the purpose of the Lord is with you at alam mo yung purpose mo, alam mo yung ministration mo, just like the man, nakita natin dito, yung ministry niya, nakita natin doon sa kanyang pamilya.
How much do you enjoy? Tayo ba? How much ba natin na-enjoy? Nag-enjoy ba tayo sa pananalangin? Yan yung mga bagay na makita natin. Nag-enjoy ba tayo sa pananalangin? Singing, praising the Lord, itong ginagawa natin? Or performance lang ba talaga yung ginagawa natin para pakita lang sa tao? Dapat unang-unang makikita natin dito, di ba? Nag-enjoy ako kasi ginagawa ko ito para sa Panginoon ko. Nananalangin ako dahil sa Panginoon ko. Umaawit ako para sa Panginoon ko. Nagtataas ako ng kamay, sumasayaw ako para sa Panginoon ko. And I am talking about godly matters. Nag-enjoy ako kapag ang kausap ko, yung mga godly matters. Tingnan niyo yung mga pag may reunion kayo. Pag may mga reunion tayo, di ba, yung mga high school life, pag nag-reunion kayo, makikita yung mga schoolmate nyo, di ba, iba-iba na muka, iba-iba na itsura, no? Tapos sasabihin siya, naku, Brad, mukhang binatang-binata ka ngayon, ang pogi-pogi mo, ano ba sikreto mo? No? Kung minsan gano'n. Pero kaysa naman sabihin, ano ba nangyari sa'yo, ba't nagkaganyan ka? No? Di ba? Kitang-kita natin, in the physical aspect ng katawan natin, may nabago at least, may nabago. Pero, yung pagdating sa mga usapan na dati, ikaw yung nangunguna sa mga pangit na usapan, di ba? Ikaw pa yung tagapanguna eh. Pero ngayon na bago ka, di ba? Parang, it doesn't matter. Ayoko na naman ganyang usapan. But of course, nakikinig ka, pero hindi mo tinatanim sa tenga mo. Yung mga pangit na naririnig mo. Bagkus, ikaw pa nga ang nagte-testify. Alam mo kapatid, yun nangyari sa akin talagang pambihira. Kasi hindi ko rin akalain eh. Bakit ako nandito ngayon? Why? Because the secrets revealed. Nireveal sa akin ng Panginoon yung sikreto. The kingdom of God is with me. The Holy Spirit is with me and with you. Palakpakan natin si Jesus. Pang-apat po, lastly, pang-apat na points. What changed? Yung pwede natin makita sa taong ito. Nagkaroon po siya ng ministry. Missions or ministry na tawagin natin. People who consider themselves changed will want to participate in missions and ministries. Yung bang sinasabi ko kanina na uuhaw sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kinote ko talaga yun eh. Dapat parang yung feelings natin, yung pakiramdam natin, parang lagi kang uhaw sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos means yung magagandang bagay na ginawa sa buhay natin personally. Right? Na gusto mo ring maibahagi dun sa kausap mo, maranasan din niya, much more yung maranasan niya kaysa sa naranasan mo. That is yung uhaw na uhaw ka. You are tears, no? To spread the gospel, to preach the gospel for someone else. Diba? Noong araw naman, somebody ka naman eh. Pero nung nakilala mo si Kristo Jesus, you are someone. Iba ka na ngayon, kapatid. You are created according to the image of God. Yung lalaking ito, ang ganda ng ministry niya. Nag-ministry siya sa kanyang pamilya, una. Pangalawa, kanina siya nag-ministry doon sa kanyang mga kalugar po. The good news is spread out through all Decapolis. Sabi roon, sa Decapolis po, malaking bayan po yun. So doon na-spread out yung magandang ginawa ng Panginoong Jesus. Parang tayo, ano mo ministry natin talaga ngayon? Tanongin natin yung sarili natin. Ito yung challenge ko sa bawat isa. How is your mission or your ministry, kapatid? Alam niyo ako, tuwa ako pag kayo may mga naguhugas ng pinggan, no? Nag-aayos ng sila dyan. Alam niyo po, ministry yan. Mabuti tayong lahat pagpupunta ng linggo rito, uupo na lang dyan, malinis pa yung upuan natin. Did we see? Nakikita ba natin yung mga maliliit na bagay? Alam niyo, ministry. Yung nagbubukas ng gate, nagwawalis dyan, lahat po yan ministry. Pagluluto, lahat po yan ministry, mga kapatid. Kaya ang tanong ko, ang challenge sa atin, how is your ministry? How is your mission, kapatid? Mission mo lang ba talaga? Maupo lang dyan. Sunday, every Sunday, makinig ka ng salita ng Diyos, uuwi ka, balik ka next Sunday. Is that really ministry for you? Do you really serve God? Do you really excited to tell people about Jesus, the Lord, how the Lord changed your life? And how the Lord can change their lives too. Ganun ba tayo kasabik? Excited ba tayo? At kapag linggo, excited ba tayo? Ako, makakapakinig na naman ako sa salita ng Diyos. At sa naman ang makakamit ko. Ganun ba talaga tayo? Are we all excited? Challenge, yung 4 na points na binigay ko. Anong challenge dito? Deliverance, restoration, desire for God, mission, or ministry. Yung 4 na yan, naganap dun sa lalaking binata. Sa ating lahat, pwedeng naganap na yan. O maaring magaganap pa lang. Kung totoong hindi pa natin kilala si Jesus. Yan po ang ginawa ni Panginoong Jesus dun sa binatang lalaki na sinasaniban ng batalyon na masasamang espiritu.
In just a moment, no, immediately, nilayasan ng masamang espiritu ang lalaking ito. Just say the word. Ang sabi ni Jesus, lumayas ka dyan. Sa atin ngayon, sino nagsasalita ng lumayas ka? Huwag yung mga asawa nyo, ha? Words that coming from your husband or wife, di ba? Ngayon, lumayas ka rito, sabi ng asawang babae. Sabi ng lalaki, ba't ako nalayas? Bahay ko to. Pinapalayas pala siya dun sa bahay niya. Now, dito, ang point ko lang, makikita natin si Jesus, pag nagsalita talaga siya, it is a command. A command na kahit sino, walang makakapigil. At nakita natin, nung inutusan niya yung lalaking binata, umuwi ka na at ipamalita mo ang magandang ginawa sa iyo ng Panginoon. Nangyari nga po yun dahil siya'y sumunod. Where do you personally stand, mga kapatid? Saan tayo pwedeng tumayo ngayon? Are you really delivered, restored, no? Desiring for God's ministry or mission na pwede nating iambag sa bawat gawain na pinagkatiwala ng Panginoon. Alam nyo, lahat po ng ministry natin, gawain natin, ipinagkatiwala lamang po ng Panginoon sa atin. So we have a good servant, steward. Maging good steward lamang po tayo sa ating mga gagawin. Tayo pong lahat ay yumuko, pumikit sa presensya ng Panginoon. Father, we acknowledge that we are the same man dito sa istorya na aming pinag-aralan. Salamat po at meron kaming Kristo Jesus na pwedeng magpalaya sa amin. At kung kami naman talaga pinalaya mo, Panginoong Jesus, aangkinin namin tunay nga na pinalaya mo kami. At walang sino mang pwedeng mag-oppress sa amin, pwedeng sumikil sa amin, pumigil sa amin, mag-hold back sa amin. Because of the Spirit of the Lord is with us, dwell in us, within us, na pwede namin maibahagi sa iba. At salamat, Panginoon, dahil nagkaroon kami ng desire to seek you. Hanapin ka, Panginoon, ng presensya mo. At higit sa lahat, mag-ministry kami, Lord. Mag-minister kami for someone else that to become a somebody na kung saan kayo po, Panginoong Jesus, ang aming ipapamalita. The good news about what you have done on the cross of Calvary and all these things, Lord, belong to us. Maraming salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.